Osaka hanggang Sapporo. Ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabi
pader, ginigiba. Basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa lapid fire, walang sinisino. Percy, lapid, fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit po yan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayong mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. At syempre sa bayan po ay napapanood ang ating palatuntunan sa ating pong live stream sa FB. Sa gawing kanan, mayroon po tayong chat room. Maaaring mag-type ng inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At dito po naman sa ating impilan, meron po tayong linya kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Ibinasura po ng hukuman, mga kaibigan, yung pong cyber libel na kasong inihain laban po kay Reza ng Rappler. Pagkatapos po yan na iurong noong yung pong nagreklamo at nagdemanda yung pong kanyang kaso. Si dating Senador Trillanes naman, mga kaibigan, ay nahatulang guilty, hindi ho ba, noong isang araw sa kasong libel. Ito po'y kaugnay noong 2015 na pahayag niya labang kay dating Makati Mayor Junjun Binay. Pag-uusapan natin yan dahil kasong libel yan eh. At napanood po ninyo siguro yung pong kumalat sa buong mundo na video na pagbaril ng isang pulis, pagpatay, walang awa, kalunos-lunos at karumal-dumal na pagpatay ng isang pulis diyan po sa Quezon City
sa isang matandang babae. At marami pa, mga kaibigan, tayong tatalakayin tungkol naman sa politika. Ito nga hong pagbasura sa kaso ng cyber libel case. Ito naman dismissible talaga itong kasong ito Lalo na yung judge na may hawak nito. Palagay ko, i-dismiss nitong judge na ito dahil merong mabuting reputasyon itong judge. Mamaya babanggitin ko sa inyo kung sino itong judge. Itong Makati Court, isang hukuman sa Makati, ay binasura na po yung cyber libel charge laban po kay Rappler CEO Maria Ressa. Pagkatapos na bawiin yung kanyang reklamo nitong si Wilfredo King. Yan ang nagdemanda at hilingin na ibasura yung kaso. Ibig sabihin, yung pagbasura ng hukuman ay base na rin sa pag-atras ng complainant laban sa kasong kanyang inihain kay Maria Ressa, ang Chief Executive Officer ng Rappler, isang online news site, mga kaibigan. At ito ay ibinasura ng Makati Regional Trial Court Branch 148 o Branch 148. At na rin ito, binasi na rin dun sa manifestation na may kasamang motion, manifestation with motion na inihain ng private prosecutors ni King, yung kanyang mga abogado, sa ilalim ng pamamahala nitong si Senior, Piskal ito, Senior Assistant City Prosecutor Victor Aguba. Pati yung dalawa yun, yung civil and criminal aspect nung kasong cyber libel. Alam naman natin na ito'y ibinase sa isang lumang balita. Na yung lumang balita na yon ay wala pang cyber libel nun Mga kaibigan, wala pa yung batas na yan tungkol sa cyber libel Como nakapost ito sa social media o dun sa kanilang site, mga kaibigan, ginawa nilang cyber libel, yung kaso, kahit nawala na sa panahon. Ang libel kasi, naisulat ito, wala pa yung batas. Yung artikulong sinasabing pinagbasihan sa paghahain ng reklamo. Mga kaibigan, ipinag-utos din ng hukuman na ibalik yung pong 24,000 na piyansa nitong si Maria Ressa, na kanyang inilagak para sa kasong yan. Ang sabi sa order sa kautusan ng korte, for consideration by the court is the private complainant's manifestation with motion dated May 25, praying for the dismissal of the civil aspect of this case and seeking that he and his witnesses be excused from further participating in the case. The motion also urges the dismissal of criminal aspect of the case with prejudice. Yan po ang nilalaman ng order na yan. Doon sa manifestation with motion na inihain ni King sa pamamagitan ng kanyang mga private prosecutors,
sinabi niya sa hukuman na kanyang i-redirect ang kanyang atensyon o focus sa pagtulong daw sa pandemya sa halip na ipagpatuloy ang paglilitis sa kaso. Yan. As such, the private complainant, ayon ho dun sa utos sa desisyon o sa order ng hukuman, the private complainant respectfully informs this honorable court that there is no longer any need for him to testify in the above entitled case, nor present any other witness on his behalf. Yan, hindi na siya magpipresenta ng kanyang mga testigo at hindi na rin siya mismo sa sarili niya titistigo. Ang abogado ni Maria Ressa ay bigatin. Dati pong spokesman ng Supreme Court, si Teodorte. Wala nang objection. Sino yung judge dito, mga kaibigan? Ang judge po dito ay nagngangalang ano ba sabi? Ang pangalan po ng judge, nahanap ko yung pangalan ng judge Nasaan ba yun? But parang nawala yata yung pangalan ng judge. Anyway, kung hindi ho natin makita, ang pangalan ng presiding judge na humawak nitong kasong ito, mga kaibigan, ay si Presiding Judge Andres Bartolome Soriano, mga kaibigan. Andres Bartolome Soriano. Ito'y matagal ng panahon. Naging judge ito, alam ko, sa Bulacan. Kasi apelyido pa lang taga Bulacan na Bartolome, yung middle name. At narinig ko ito nung araw pa kay Kauding Bartolome. Sino si Kauding? Si Kauding yung isa sa pinaka mahusay na komentarista sa radyo nung araw na kasama namin. Halos araw-araw kasama ko yan. At iniidolo ko yan, kaya ako sumasama dyan. At si Kauding Bartolome ay 5-time Palangka Awardee. Pagdating mo sa pagsulat, magaling sumulat yan. Ngayon, ito'y pamangkin niya. Pamangkin ni Kauding. Alam naman ninyo si Kauding Bartolome, doon sa mga hindi inabot ito. Pero may mga nakikinig sa ating, alam nila, kilala nila si Kauding Bartolome, nakikinig din sila nung nabubuhay. Dito rin sa istasyong ito, nag-broadcast din yan, mga kaibigan. Dito na nga siya pumanaw sa istasyong ito, mga kaibigan. So, makatarungang hukom ito Pero ito tignan ninyo, sa Makati rin ito. Makati judge ito. At kaalinsabay nito, o halos kasunod lang nito, yun naman kaso ni dating Senador Antonio Trillanes IV na hinatulang guilty sa kasong libel dahil sa kanyang pahayag sa media laban dito kay dating Makati Mayor Junjun Binay na iniugnay doon sa Justice for Sale. Yan, Justice for Sale issue noong 2015. At si dating Senador Trillanes ay pinatawan ng
penalty na magbayad ng 100,000 at 500,000 in moral damages. Yun. Ito ring judge na ito ang humatol dito kay Senador Antonio Trillanes IV. Mga kaibigan. Para sa atin, alam nyo, at ito na may totoo naman ito Magtaka kayo bakit si Trillanes ay nadimanda, di ba? Senador yan. Mga kaibigan, siguro ang kasong ito ay hindi naman niya doon sinabi sa plenary. Kasi kung sa plenary niya binanggit ito, siguro yun ang pinagbasihan ng hukom dito. Pero ang para sa atin, wala namang kwenta yung kasong yan mga kaibigan Dahil itong kasong libel, malimit itong ginagamit laban sa mamamahayag, sa mga mamamahayag, na ang unang intensyon o layunin ng mga nagdidimanda, patigiling ka, takutin ka, para tumigil ka sa mga sinasabi mo na damaging doon sa nagdidimanda laban sa iyo. Di ba? Natatakot siya para hindi lahat mabulgar. Yun ang karaniwan at mapag-usapan, didimanda ka ng kasong libelo. Ang masama dito, imbes na yung kasong libelo ay gawing civil case, ang daming nagpapanukala niyan, di ba? Nang bobola ng mga politiko, binobola yung mga uto-uto sa media, mga kaibigan. Kasi pag nauto nila media, libre na sila sa makatutulong yun sa kanilang imahe, lalo na sa pagtakbo. Kaya yung decriminalization ng libel, yung gagawing civil case na lang, katulad sa Amerika, kasi yung kasong libel, ay doon naman talaga kinopya yan ng ating batas, mga kaibigan. Pero ang sinasabi nga, merong mga naghahain ng mga kung ano-anong bill, kunyari lang yun, na i-decriminalize na, alisin na yung criminal aspect sa libel at gawin na lamang itong civil case, kamukha sa Amerika, mga kaibigan. Kaya nga yung mga pagkukunwari lang yan, mahalata ninyo. Bakit? Kapag kayang decriminalization ng libel o anumang batas na para mapagaan ang pagtupad sa tungkulin ng mga mamamahayag, mga kaibigan, ay mabawasan yung burden. Kasi nga ito'y isang malaking panggigipit na kadalasang ginagawa. Although, hindi natin sinasabi na walang nag-aabuso sa media. Kasi sa media nun, meron ding mga gumagawa ng fake news, di ba? Na walang pinagbabasihan. Pero dito, kitang-kita ninyo na doon sa kaso ni Senador Antonio Trillanes IV, mga kaibigan, merong politika dyan. Kasi ang nagdidimanda, taga Makati, di ba? Pagkatapos, nasa Makati yung husgado. Sana kung iba ang venue, di ba? Mga kaibigan, kaya lang, hindi na yung pwede ngayon. Kasi ngayon ay kung saan nangyari yung publication, mga kaibigan, ng iyong sinabi na itinuturing na
defamatory ng mga libelous ng mga nagrereklamo, pwede kang mag-file ng kaso kung saan-saan. Di ba ginawa sa akin ng mga gago yan? Diyan para ang purpose lang talaga ay gipiting ka, di ba? Yun ang makikita mo na sa malayo ka kinakasuhan na wala namang jurisdiction. Wala sa jurisdiction. Dito, wala yan, yung kasong libelo. Dapat ho yan, kasi nung araw, nagsisimula ako sa media, ang unang-unang naging libel case ko, naikwento naman natin ang ating hinahangaang senador na si dating Senator Miriam Santiago. Si Miriam, siyempre, ano yan? Dating judge yan, di ba? Nung siya ay nakaupo sa immigration bilang commissioner pa. Doon, yun ang unang-unang demanda. Alam nyo, sa media nung araw, pag sinabing na demanda ka ng libel, ano ho yan ibig sabihin recognize ka na bilang isang tunay na mamamahayag. Ang tawag dyan baptism of fire, di ba? Ganyan ang tawag nila dyan. Welcome to the club. Yan ang magiging sa'yo, reception sa'yo ng mga kasamahan mo na nasa media rin. Pero pag ikaw, walang nagdemanda sa'yo, hindi ka pa nadidemanda, bali wala ka. Pangkaraniwang ka lang, kumbaga. Hindi ka tulad nung nadidemanda ka, ay parang medalya mo yun sa pagtupad mo ng iyong tungkulin. Mga kaibigan, kahanga-hanga ang iyong nagiging accomplishment yung ikaw ay mademanda ng libel. At noon ay marami ang marami ang hindi makapaglakas ng loob na magdemanda ng libel. Dahil alam nila kapag ka nagdemanda ka ng libel, abay sisikat yung yung dinimanda mo ng libel. Lalo na public official ka, kilala kang public official. Pag dinimanda ka, sipin mo, matataas na tao yan, magdidemanda sa'yo. Magkakapangalan ka. Di ba, makikilala ka sa ang unang-unang kikilala sa'yo, yung mga kasamahan mong nasa media rin. Mga kaibigan, at ang gagawin ang normal na reaction dito ng mga nasa media, balita nila kaagad yan. Isang mahalagang pagbabalita yan na itinuturing. Si ganito, nademanda, mababasa mo yan sa lahat ng pahayagan, maririnig mo yan sa lahat ng radyo, at yan ay mapapanood mo sa mga news sa telebisyon na si ganito ay nademanda ng kasong libel. At ang mangyayari pa, dahil noon uso yung mga talk show, yung mga forum sa telebisyon, kung saan-saan, mga kaibigan, tinatalakay yung kaso mo, yung kasong libel. Nakaraniwan dahil sa pagbubulgar sa mga tiwaling nangyayari sa pamahalaan na kinasasangkutan ng mga opisyal sa gobyerno. Ganyan yan Kaya yung mga magdidemanda, kung hindi sila talaga sigurado sa ginagawa nila at ginagawa lang nilang panakot yan, delikadong maipit ka dahil iimbitahin ka di ba, sa mga forum at ipaliliwanag sa'yo. Hindi na sa hukuman papasyahan ang kaso mo. Mapapasyahan ang kaso mo, mauna pa sa hukuman, sa public opinion mapupunta. Hindi ba? Ngayon, wala na kasi ang media ngayon, kanya-kanya. Marami nang mayabang ngayon na nasa media, akala nila sila lang ang media. Yun ang tingin nila. Nakita ninyo,
nagtatagumpay ang panggigipit sa mga nasa media. Bakit? Kasi yan ang ugali eh. Yan ang attitude ngayon ng maraming nasa media. Kasi kung ikaw talagang media practitioner ka, lahat ng kasong libelo, susubaybayan mo eh. Bakit? Doon ka makakakuha ng kaalaman eh. Malaking bagay para sa iyo yun na masubaybayan mo ang mga development sa kasong libel at mabasa mo ang mga kasong libelo laban sa mga media practitioner, mga kaibigan. So noon isang marangal yan na kaso, kahit naman ngayon ang layunin ng iba sa paghahain ng libel case, gipiting ka. Para palabasing hindi totoo ang sinasabi mo. At ikaw, siyempre, pag sumampa sa kaso, yung kaso mo sumampa na sa hukuman, hindi mo na matatalakay ngayon para maipaliwanag mo ang merito ng mga ibinubulgar mo laban sa mga magnanakaw, mga tiwali, mga tarantadong gago na nasa gobyerno. Hindi ho ba? So, mahirapan ka, lalo na ang mga media karamihan, halos walang pamyansa yan Pagka yan nasampahan ng kaso sa hukuman, problema na niya ngayon, kaagad ang paghanap ng piyansa. Hindi ho ba, mga kaibigan? Yun. Dahil maliliit lang ang sweldo ng mga karaniwang nasa media. Yung iba, makikita mo nga magtataka ka sa 10,000 sweldong sinasahod, pero sangkatutak ang negosyo. Saan nila kinuha yan? Ang gagara ng bahay, ang gagara ng sasakyan, yun, talagang karapat dapat madimanda yun. Pero kung ikaw, mga kaibig, kaya lang, pag sinabi mo kasing libel, lahat yan, sama na yan. Di ba? Kaya mo ito ginagawa, ang pakikipaglaban para sa mga kasamahan mo, para doon sa kapakanan ng mga tunay na mamamahayag na magigipit, kapag ka dinimanda, na ang pakay lang ay gipitin. Pagkatapos, abala yan. Pupunta ka sa piskalya pa lang. Hahanap ka ng abogado, mga kaibigan. At saka ngayon, kahit walang basihan ng kaso, marami na yan. Walang basihan ng kaso. Kasi iba ngayon Iba ang sistemang umiiral ngayon kaysa sa panahon ng araw. Katulad ko kinasuhan ako ng libel ng ating paboritong senador na si Tita Miriam. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko binabanata natin si Tita Miriam noon, may personal tayong galit. May personal yung nagdidimanda siguro, di ba? Pero tayo wala, kasi trabaho lang yun Ngayon, di kinasuhan ako sa piskalya. Wala akong natanggap na subpuena mula sa piskal para sabihin na ikaw ay magsumite ng iyong counter affidavit sa reklamong inihain sa iyo sa ganitong petsa, sa tanggapan ng ganitong piskal, ang pangalan ganon, di ba? Kung saan man lugar yan. Ngayon hindi. Ang ginagawa ngayon, yung pag-abuso, ito ngayon ang dapat mawala Pag-abuso ng mga piskal. Kung maraming iskalawag, isa riyan ang prosecution office ng Department of Justice. Inaabuso. Hindi ba, dapat binabasa muna nila mabuti, pinag-aaralan nilang mabuti ang mga kasong isinasampa sa kanila. Hindi na ngayon. Katulad nung sinasabi, meron dyan mga piskal.
Itong libel, isa ito sa ginagamit na magsusuhol ka sa piskal para yung kaso mo, kahit anong affidavit, counter affidavit ang ihain mo, hindi naman nila binabasa yun eh. Hindi na importante sa kanila yun. Importante yung tinanggap nilang pera. Kung sila'y nasuhulan. Yan ngayon ang ginagamit. Inaabuso na yan. Kaya alam nyo, ang talagang mabuting pamamahala kung talagang gusto mo masugpo yung graft and corruption, nung pag-upo pa lang nitong administrasyong ito na pinagsisisihan natin ngayon, mga kaibigan, ano mga sinasabi natin? Total, sabi ninyo, maglilinis kayo. Tatanggalin ninyo, susugpuin ninyo yung corruption. O isama ninyo yan. Yung mga piskal, yung hukuman. Paano mo gagawin? Abay, paimbentaryo ninyo ang lahat ng kasong hinawakan ng mga yan. Lalo na nung ilunsad nila yung kaso ng droga. O yung kampanya laban sa droga. Hindi ba? Para malaman mo sino mga tiwali. Wala, hindi naman nila ginagawa yun eh. Hanggang ngayon eh. Kahit itong Korte Suprema na nakakasakop sa mga hukuman, hindi man nila ginawa yan eh. Mga kaibigan eh. O di ba kaya merong mga sinisising hukom, napapatay na eh, sinisisi pa eh. Ano sinasabi? Kurap yan eh. Droga yan, di ba? Nung simula nung ilunsad yung kampanya laban sa droga na ang trabaho, pagkakaso ng droga at mabibigat na kaso, kahit na napakalaki ng probability ng mga akusado ay nadidismiss. Pero yung libel, mabilis pasyahan, sipin ninyo, di ba? Pero yung mga magnanakaw na nakademanda sa ombudsman sa Sandigan Bayan, hanggang ngayon, di ba sila Binay may kaso, di ba? Sa Sandigan Bayan, sumampa na sa Sandigan Bayan, mga kaibigan. Alam nyo, ang laki ng dapat na baguhin. Diyan pa lang sa Department of Justice, yung tinatawag na determination of probable cause. Ano ba? Paano mo explain yan? Napakalawak eh. Mga kaibigan eh. Ibig sabihin yung lawak na yun, sumobrang kapangyarihan sa pagdetermine ng kaso, kung ano yung isasampa nila, mga kaibigan, dapat yun, bawas yung kapangyarihan ng piskal dyan eh. Kasi inaabuso na eh. Totoo naman yan eh. Yung mga walang pambayad, kawawa, di ba? Yung mga walang kakayahang magsuhol ng pera, kawawa. Ito nga yung sinasabing namatay na hindi naman naniniwala maraming patay na, si Soriano. Di ba may pinlay tayo dito, di ba dati? Na sinasabi niya, sinuhulan niya yung piskal, sinuhulan niya yung judge. Totoo naman yan eh. Nangyayari naman talaga yan eh. Ang magsasabi lang di nangyayari yan, gago eh. Di ba? Kaya tayo, pag kami mga nakakagawa ng makatarungang desisyon, pinupuri natin, hindi ho ba? Mga kaibigan, sapagkat napakahirap ng makatagpo ngayon yan. Wala na, bibihira na yan, para na tayong naghahanap ng nandun selya sa saunabat. Kaya ng kasabihan ng araw, yung karayom napakahirap hanapin yan sa talahiban. Di ba? Meron pa yung mas madali ka pang 10 beses na tamaan ng kidlat kaysa manalo ka sa loto. Di ba, mga kaibigan? So, totoong nangyayari naman yan, yung sinasabi ni Senador Antonio Trillanes. Ay pagtakan nyo, yung kaso niya nadesisyon na. Pero yung kasong plunder, mga graft and corruption cases na nakasampa laban sa nagdemanda sa kanya, wala pang, walang umuusad eh.
Di ho ba? Nakatengge. Oh. Kaya huwag na tayong maglinis-linisan, di ba? At saka, isang bagay pa ho dyan, matagal pa yung kaso na yan. Kasi, magmo-motion for reconsideration pa yan. Oh, dyan din sa hukuman na yan. Pagka tinanggihan siya, pupunta na naman siya sa Court of Appeals. Di ba? Matagal pa yung kasong yan. O, pagka kung ano man magiging resulta ron, hindi pabor na naman, meron na namang motion for reconsideration. O, pagka wala pa rin, abay, idudulog pa yan sa Korte Suprema. Hindi ba? Ilang taon yun? Tatagal. At saka sabi ko nga sa inyo, yung kasong libel na yan, kung talagang ang hangarin mo sa ginagawa mong pagbubulgar, hindi man nakakahiya yan eh. Di ba? Isang karangalan na ikaw ay mademanda ng libel. Oh, dapat ituring mong karangalan yan, lalo na kung ang ginawa mo ay pagbubulgar sa katiwalian. Mga kaibigan, hindi nakakahiya yan. Ang nakakahiya, yung ang dami ng magnanakaw, wala ka pang sinasabi. Ba't nasa media ka? O kaya ba't nagsenador ka pa? Kasama sa trabaho ninyo yun. Di ba? Kaya sabi ni Trillanes, siya ng premyo na napapala, nakukuha ng mga nagbubulgar sa mga katiwalian laban sa mga makapangyarihang tao. Di ba? Yan talaga nakukuhang premyo. Pero, matagal pa yan. Kaya ang sabi niya, lahat naman ng remedies, lahat ng pwedeng gawing hakbang na naaalinsunod sa batas, mga kaibigan, ay gagawin ng kanilang kampo. Sabi niya nga, making and releasing the subject statements absent a serious verification. Ay, judge pala nagsasabi nito. Asan ba yung sinabi ni Senador Trillanes, mga kaibigan? Meron siyang statement Ito, sabi niya, we intend to exhaust all legal remedies to overturn. Gagawin nila ang paraan para lahat ng legal na paraan, mga remedyo, para mabaliktad ang nasabing desisyon. Regardless, we will not let this legal setback discourage us. Ayan, hindi raw nila hahayaan, dahil lamang dito sa kasong ito, mga kaibigan, ay para ipagpatuloy nila ang kanilang advokasya upang mapurga ang ating pamahalaan ng mga kurap at mga abusadong public officials. Ayan po. Tama naman yan, di ho ba, mga kaibigan? Kaya ito para sa akin hindi naman hindi ito masamang kaso. Ang masama kaso mo, nagnakaw ka. Kaya nga lang sa sistema natin ngayon, ang mga magnanakaw kahit walang piyansa, mandarambong ay nakakalaya. Yun ang dapat mahiya, di ba? Senador ka, dati kang senador. Ano kaso mo? Plunder. Dito kay Trillanes, ano kaso mo? Convicted ka. Ano ba kaso? Libel ganun ba, libel? Walang kwenta yan. Ginamit lang yan. Ang totoong kaso niyan, political Di ba? Kasong political yan Mga kaibigan Yan libel pagka nagdidemanda sa iyo, mga kung sino-sinong personality walang hiya. Di ba? Yan ang yan ang dapat mong ikarangal. Bakit mo ikakahiya yan? Gusto nila maging kahiya-hiya yung kasong libel pagka ikaw ay nahatulan. Hindi nakakahiya yan. Libel, lalo na kung
ang ginawa mo ay para sa kapakanan ng bansa, ng mamamayan. Talaga namang, talaga namang ang daming corrupt ngayon. Corruption. Kaya nga sila, ayaw na nilang mawala sa gobyerno, di ba? Gusto nila, Duterte ulit, di ba? Gusto mag-ama pa eh. Para nasa Davao ka lang, di ba? Palit-palit lang sila. Gagawin basketball yung politika. Ipapasa yung bola, pagpatapos na termino dun sa anak. Di ba? Siya naman, hanggang makakatakbo. Kahit na, kung talaga malinis ang hangarin niyan sa politika, yan si Digong nyo, mga kaibigan. Sana susunod siya sa batas, di ba? Ang dami. Bakit sila, yung ibang mga naging presidente, hindi naman nila ginawa yung mga ni Pinlano, yung pagtakbong muli sa ibang pwesto. Naging presidente ka na eh. Ang walang hiya lang dito, si Gloria at saka si Erap eh. Di ba? Tumakbo ulit eh. Di ba nabanggit na natin sa ibang pagkakataon yan, na itong si Erap nun eh, gusto pang tumakbong presidente ulit, di ba? Noong 2010. Kung matandaan ninyo, mga kaibigan, kahit na ipinagbabawal na sa saligang batas. Ang katwiran ngayon ito, yun daw sa presidente lang. Talagang makikita mo, walang kahihiyan, walang paggalang sa ultimo sa sarili nila. Wala silang respeto. Batas pa kaya ang igalang ng mga damuhong yan, mga kaibigan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapasalamat muna ho tayo sa mga subscriber natin sa YouTube. Natandaan nyo nung nakaraang linggo, di ba? Na tayo'y nanawagan dahil konti na lang, mga mahigi, 1,800 ang kulang. Kanina lang ay nakaabot na po ang ating subscriber sa 100,000 subscribers. Kagabi nanawagan din po tayo at nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nag-subscribe, mga dininig yung ating pakiusap. Umabot na tayo sa 100,000 subscribers. At dahil dyan, makakakuha na tayo sigurado ng ano niyan, di ba? Ewan natin, kasi may proseso pa pala yan. Yung silver button. Yung award na yun, maganda yun eh. Kasi konsuelo yun, hindi lamang sa akin. Para sa akin, ang konsuelong mapapala ko ron, pinaghirapan ko yun eh. Di ba? Hindi ito award na, katumbas ng award yan eh. Di ba? Na binibili mo. Karamihan ng award ngayon, bilihan eh. Diba? Ultimo sa Amerika ngayon, nabibili na award. So yun, talagang meron kang kinakailangan marating, ma-achieve. Diba? Nabilang na kapag ka naabot mo, automatic, kasali ka na. Diba? Sa mabibigyan. Walang ano ho yun. Walang politika, walang bentahan. Diba? Katulad sa karaniwan. At yun ay para din sa mga taga-subaybay natin. Ibig sabihin hindi na sayang ang inyong pag-subscribe, di ba? Napaabot ninyo ng 100,000 yung pong ating subscriber. Sabi ko nga sa inyo, marami pang hindi subscriber eh. Di ba? Sa dami nang nanonood sa atin, nakikita ko, pataas ng pataas yung views natin eh. Maabot sa milyon eh, mga kaibigan eh. More than 50 million eh.
50 million na 400 plus thousand ang ating mga total views, di ba? At ito'y nasimulan lamang ang ating pagbubukas ng YouTube account noong May 8, 2019, mga kaibigan. Mabilis na yun para sa isang programang katulad natin na organic ang paglaki, ang paglago ng ating subscribers at saka ng mga viewers. Kasi wala naman tayong pinopropaganda diyan kamukha sa social media, yung Facebook. Hindi katulad yung iba, binabayaran nila yung troll. Yun din ang pinagkakakitaan ng troll eh. Kaya yung isa diyan gustong makipantay sa atin eh. Alam nyo, yung isa dyan, na galit na galit sila sa akin noon, doon sa dating himpilan, isa yun sa, kung bakit tayo inalis doon sa kabilang himpilan. Alam nyo kung bakit? Pinakikiusap nila noon itong si Mangusin, yung Marcos, na nagpapakilalang anak daw siya ni Marcos, mukha siyang kabayo. Diba? Ayun, nakakulong. Diba ho? Nagalit sila nung kasi nung pinuna natin niya, nabulabog yung langgaman eh. Marami namang pumuna dyan eh. Diba? Ngayon, kasunod nun, nakulong yan. Pero nung kasalukuyang yan hindi pa nakukulong, tinawagan ako nung anak ng may-ari nung pinanggalingan nating istasyon eh. Ipinapakiusap na yan daw si Kabayo, mga kaibigan, wag kong banatan. Alam nyo, sabi ko, hindi bali ha? Alam nyo ho ba na yan malapit ng makulong, dadamputin ng mga otoridad dahil maraming kaso. Wala ko anyang pakialam doon, sabi. Basta, kung po pwede yung banatan. Hindi na pwede. Nanindigan ako mga kaibigan Ba't di ko babanatan yan? Sinisiraan kami, di ba? Pati yung ibang mga broadcaster, kasama nga, di ba? Sa ibang himpilan. Mga kaibigan, galit na galit yung mga troll. Doon mo makikita na yung mga nagpaparami ng, kunyari, views doon, gawa nung pangkat ng DDS yun Sila yung nakiusap sa istasyon. Napigilin ako sa pagbatikos doon sa peke na philanthropist. Peke yun kita ninyo, naglabasan yung mga kaso, di ba? Hindi pa yun. Yun lamang itanggi ka mismo ng pamilya Marcos na kaalyado ng mga Dutertaning. Mga walang isip ito di ba? Di ba isang malaking katarantaduhan na yun? Na pamimeke, impostor, nagpapanggap, maliwanag na, mga kaibigan. Sa akin pagalit yan ang talagang katotohanan ho dyan. Ipinakiusap sa akin yan. Hindi po pwede, mga kaibigan Alam nga naman, saluhin ko na lang yung paninira ng mga troll na yun. Di ba? Nawalan sila dahil doon, lumiit ang kita nila Ang laki pala ng ipinapasok na pera niyan. Sipin ninyo, yung YouTube, tayo, maganda ang intensyon natin. Di ba? Kasi tunay na pamamahayag ito, napapakinggan tayo sa radyo mga kaibigan. Isipin mo yung mga panloloko. Mas maraming nanonood. Ganyan karami. Kaya ako nababahala ngayon sa eleksyon. Sa 2022 election. Alam niyo kung bakit? Itong pagdami ng paligsahan sa bakuna. Meron pang nagbibigay ng house and lot, 'di ba? Si Camille Villar. Premyo. Gagawing contest, palabunutan. Yung pong yung pagpapabakuna, mga kaibigan. Diyan ako nababahala Kasi marami na parang
binabasa natin sila na kaya sila magpapabakuna dahil merong raffle. Dapat nga lalo, iniinsulto ka, dapat magalit ka eh. Hindi ba? Ang pinag-uusapan dito, yung buhay mo na nakasalalay dito. Di ba? Sa bakuna. Yan ang yan ang pinakamahalaga dyan sa usapin ng bakuna. Dahil dun sa mga hindi pa desididong magpabakuna. Hindi natin sinasabing masama na yung bakuna. Katulad ngayon, may lumabas na pag-aaral. Inilabas na ito, inilathala na ito sa sa babasahin ng mga doktor, mga kaibigan, na lumabas sa kanilang pag-aaral na yung virgin coconut oil, kumpirmado nakapagpapagaling ng COVID-19. Ang katunayan, sa mahigit 50 na kanilang tinesting, pinainom nun, pinakain nun, na posibleng COVID ang sakit. No. Mahigit 30, o 39 yan, 39 dyan, kumpirmadong COVID. Alam ba ninyo naging resulta? Nabawasan ng 5 araw ang quarantine nila. Isipin mo yun. Di ba? Ilang araw lang ininom yun. Kung ituloy-tuloy mo yun, yan kumpirmado yan, mga kaibigan. At kinukumpirma rin ng gobyerno ngayon yan. Dahil yan ay nakalathala na sa international publication ng mga doktor, ng mga manggagamot, mga kaibigan. Kaya, confirm na yan. Kaya sinasabi ngayon ng gobyerno na totoo. Dahil binabanggit doon kung ilan yung tinesting. Kaya hindi masama na ang tao ay hindi katulad ng bakuna, kailan lang ginawa yan. Di ba? Alam naman nating napakaraming gamot dito sa Pilipinas. Meron nga yung nakaimbento ng bakuna kahit anong virus eh. Di ba? Yung ano pangalan nun? Yung sa Sambales, Pabunan. Di ba? Si Dr. Pabunan. Pinansin ba ng gobyerno yun? Hindi. Kung hindi pa inilathala ito ng mga scientists, hindi pa sinuri ng mga scientists sa ibang bansa, hindi sila makukumbinsi itong ating gobyerno. Ngayon, ano na yan? Kumpirmado na, mga kaibigan. Sa kanilang pinainom yan, na 5 araw, ilang araw ba quarantine? The most 2 weeks, di ba? Pag nag-positive ka, yung mga yung asymptomatic at saka mild, di ba? Na symptoms. Napagaling eh. Katunayan, 5 araw ang nabawas, 10 na araw lang ang quarantine yan. Di ba? Yung mga asymptomatic nga, 10 araw lang eh. Kinu-quarantine, pinapauwi na eh. Ngayon, itong isa pa sana na pangyayari, sipin mo sa pinagmamalaki nga ni General Eliazar na, kasi nga maganda reputasyon niya, di ba, bilang PNP chief. Siyempre, nagsisikap siya na matupad niya yung kanyang pangako na lilinisin ng kapulisan. Kahit anong linis mo, may biglang isang lilitaw na gago. Itong si Master Sergeant Hensi Sinampan. Biglang namaril ng matanda, mga kaibigan. Kitang-kita sa video. At bukas na ito, napanood na rin naman ninyo yan eh. Di ba? Sipin ninyo ginawa ng animal na yan. Kahit nasabihin pa niya, katwiran niya, binugbog daw siya ng mga anak na pagkatapos niyang awatin. Pulis ka, binlater daw niya eh. Ba't di niyo pinadampot? Di ba? Kinasuhan niyo sana sa piskalya. Ano kinalaman ng nanay sa
pangyayari sa inyo, di ba? Kundi karumal-dumal na pagbaril, kitang-kita mo, hinawakan sa buhok at pinutukan ng baril sa muka eh. Patay ka agad eh, mga kaibigan eh. Oh, sabi nga, iyang isang pitsil ng malinis na tubig, pag yan, dinumihan mo ng tain ng butiki, ang liit lang ng tain ng butiki, hindi mo na maiinom yung pitsil. Di ba? Ganyan din ang paglilinis sa hanay ng PNP. Isa lang gago ang lumitaw dyan, wala na, sira na ang pagsisikap. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y magbabalik bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Tito Soto. dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buhay?